Mukhang may malalaking galaw na naman dito sa mundo ng Bitcoin. Kamakailan lang, umabot na ito sa mahigit $87,000 at ayon po sa mga eksperto, may posibilidad itong umabot sa $95,000 sa short term at $110,000 naman sa long term. Isa sa mga malalaking pangalan sa crypto industry ay si Ginoong Arthur Hayes, kung saan ay nagbigay po siya ng kanyang matapang na prediction na posible daw pong umabot si Bitcoin sa 6-digit levels. Pero paano kaya ito mangyayari? Ano po ang mga technical at saka economic factors na maaring magtulak kay Bitcoin sa kanyang bagong all-time highs? At higit po sa lahat ay paano po ito makakaapekto sa atin. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Sa ngayon ay nakikita natin ang isang malakas na bullish trend dito kay Bitcoin. Sa loob lamang po ng 24 oras, tumaas ito ng halos 4%, kung saan ay nagpapakita ng matibay na momentum sa market. Sa technical analysis, si Bitcoin ay nasa isang V-shaped recovery. Ibig sabihin ay mabilis po itong bumalik mula sa recent dip nito sa presyong $76,600 at nakapag-recover na ito ng 14%. Ayon po sa Fibonacci retracement na isang mahalagang indicator sa price movement ni Bitcoin, yan, si Bitcoin ay na-reclaim na po niya ang 61.8% retracement level sa $86,146. Ngayon ay nasa $87,182 na ito at may posibilidad pang tumaas. Yan. Ang kanyang RSI naman ay nagpapakita rin ng pagtaas ng bullish momentum na isang positibong signal na maaari pong magtulak sa presyo ni Bitcoin pataas. Ngunit hindi pa ganap na bullish ang market. Mayroon pa ring mga negative crossover sa 50-day at saka 100-day EMA or exponential moving average na isang sinyales na ang medium-term trend ay may kahinaan pa rin. Ngayon ay bakit nga ba sinabi ni Ginoong Arthur Hayes na aabot sa $110,000 itong si Bitcoin? Ayan, ayon po kay Ginoong Arthur Hayes, siya po ang co-founder ng BitMEX, maring umabot daw sa $110,000 si Bitcoin bago po ito muling bumaba sa presyong $76,500. Isa sa mga pangunahing dahilan na binanggit niya ay ang pagbabago ng economic policy ng US Federal Reserve. Ayon sa kanya, ang Federal Reserve ay lilipat mula sa quantitative tightening patungo sa quantitative easing para sa US Treasuries. Para po sa mga di pamilyar, ang quantitative easing ay isang economic policy kung saan nagpapasok ng mas maraming pera sa financial system ang gobyerno upang suportahan ang ekonomiya. Kapag mas maraming pera sa sirkulasyon, nagiging mas kaakit-akit si Bitcoin bilang isang hedge laban sa inflation. Isa pa, hindi masyadong nababahala si Ginoong Hayes sa ongoing tariff wars o trade issues sa pagitan ng mga bansa. Para sa kanya, transitionary inflation lang ito o pansamantalang pagtaas ng presyo sa global markets na hindi dapat makaapekto ng matagal sa crypto market. Ngayon ay ano naman ang ginagawa ng mga malalaking kumpanya kay Bitcoin? Yan, bukod po sa market trends, isa pang bagay na nagpapatibay kay Bitcoin ay ang pagpasok ng malalaking institutional investors. Ang isang halimbawa po rito ay ang Metaplanet na itinuturing na Japanese counterpart ng MicroStrategy. Kamakailan lamang ay bumili po ito ng $12.6 million na halaga ng Bitcoin. Kaya ngayon ay may hawak na po itong 3,350 na Bitcoin na nagkakahalaga po ng $291.3 million. Ipinapakita po nito na patuloy na may tiwala ang malalaking kumpanya kay Bitcoin bilang isang long-term investment.
Ayan. Ngayon ay ano naman ang market sentiment ngayon? Bagamat bullish po ang price movement ni Bitcoin, may interesting na shift na nangyayari sa market. Ayon po sa isang crypto analyst na si Ginong Ali Martinez, bumaba po ang total transfer volume ni Bitcoin mula $87 billion patungong $42 billion sa loob ng isang buwan. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin nito? Mukhang maraming investors ang hindi muna nagbebenta ng kanilang Bitcoin kung hindi naghihintay ng mas mataas na presyo bago kumilos. Ayan. Ayan, ulitin ko lamang. Ayan, maraming investors ang hindi muna nagbebenta ng kanilang Bitcoin kundi sila po ay naghihintay ng mas mataas na presyo bago kumilos. Ibig sabihin ay maaring mas lalong lumakas ang demand at itulak po ng pataas ang presyo ni Bitcoin. Ayan, ngayon ay ano naman ang short-term at saka long-term price targets para kay Bitcoin. Ayon po sa Fibonacci analysis, ang susunod na target price para kay Bitcoin sa short term ay nasa $95,000 na 10% upside mula sa kasalukuyang presyo. Ngunit kung magpapatuloy po ang bullish momentum at susuportan po ito ng macroeconomic factors tulad po ng QE ng Federal Reserve, malaki ang tsansa na maabot nito ang $110,000 gaya ng sinabi ni Ginong Arthur Hayes. Sa kabilang banda, kung sakaling bumaba po ang presyo, ang major support level ay nasa $85,000 at ang 200-day EMA line ang posibleng magbigay ng malakas na suporta para hindi ito tuluyang bumagsak. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Una, kung totoo po ang prediction na aabot ito sa $110,000, malaking profit potential ito sa mga matagal ng may holdings kay Bitcoin. Pangalawa, kapag tumaas po ang presyo ni Bitcoin, mas maraming Pinoy ang nagiging interesado sa pagpasok sa crypto trading, lalo na po sa P2P or peer-to-peer trading platforms. Pangatlo, ang pagpasok po ng malalaking kumpanya tulad ng Meta Planet kay Bitcoin ay maaring magbukas ng mas maraming investment opportunities para sa atin, lalo na sa mga gustong pumasok sa institutional trading. At panghuli, tandaan po natin ang crypto market ay hindi laging pataas. Posibleng magkaroon po ng biglaan at matinding pagbaba ng presyo, kaya mahalaga pa rin ang tamang risk management sa bawat trade. Sa kabuuan, ang kasalukuyang trend ni Bitcoin, posible po itong umabot sa $95,000 sa short term at saka $110,000 sa long term, lalo na kung susuportahan ito ng macroeconomic factors tulad po ng QE policy ng Federal Reserve. Gayunpaman, hindi po ito sigurado at may risk factors pa rin na maaaring makaapekto sa presyo nito. Ang mga geopolitical issues, regulations, at overall market sentiment ay pwedeng magpabago ng takbo ni Bitcoin sa mga susunod na buwan. Para sa mga Pinoy traders at investors, ang pagsusuri po sa market trends, tamang timing po sa pagbili at pagbenta, at tamang risk management ang susi para mas mapakinabangan ang mga ganitong opportunity. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.